Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Romans chapter 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Renewing of the mind, knowing God's good, pleasing, and perfect will. Napakaganda pong pag-usapan nitong subject na ito Maski ako po bago po ang aking Christian life nung naunawaan ko kung ano itong tinatawag ng Bibliyang renewing of the mind. Ngayon, may isang illustration na tumatak sa akin na maaring alam niyo na itong kwentong ito, na may isang sisiw na agila na napisa siya sa piling ng mga manok. In other words, iniisip niya na siya ay isang manok. Bagamat yung kanyang katawan, makikita ninyo na meron siyang malalaking pakpak, matatalas na kuko, at matulis na tuka. Pero sa kabila ng lahat, ang pamumuhay niya ay katulad ng pamumuhay ng mga manok. Hindi siya naghahunt ng kanyang pagkain, namumulot lang siya ng kanyang pagkain. At hindi siya lumilipad ng mataas. Lagi lang siyang naroroon sa loob ng bakuran. Ngayon, minsan nakakita siya ng agilang lumilipad at sinabi niya, napakagandang ibon at napakataas niyang lumipad. Kitang-kita sa kanya na isa siyang maganda at malakas na ibon, pero hindi ako magiging katulad niyan dahil isa lang akong manok. So nakakalungkot po yung kwentong yun. Ang isang agila, dahil lamang sa mali po yung kanyang pag-iisip, ang tingin niya sa kanyang sarili ay isang manok. Pero alam niyo po, bagamat yan ay isang kwento lang o illustration, maraming tao ang ganyan. Nalilimitahan po tayo ng ating pag-iisip. Kaya napakahalaga po nitong pag-aaral nating renewing of the mind. So ano-ano po ba yung nakakaapekto sa ating pag-iisip? Unang-una po yung tinatawag na perspective. Sabi sa Luke 11 verse 34, ang iyong mata ang ilawan ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, ang buo mong katawan ay mapupuno ng kadiliman. So, dito po ang tinatalakay ng Panginoong Hesus, hindi po yung literal na mata, kundi po yung pananaw natin sa buhay. At napakahalaga po nun, nababago po ang buhay ng isang tao kung tama yung pananaw niya sa kanyang buhay, sa kanyang sarili. At katulad nung sisiw na agila, nakakalungkot po, sana madiskubre niya someday na siya pala'y isang agila. At katulad ng maraming Kristiyano, tayo po nilikha ng Diyos para maging matagumpay, lumakad ng may kabanalan, magkaroon ng isang maganda at maayos na buhay. Kaya lang minsan po yung perspective natin, sinanay natin yung sarili natin at naniniwala tayo minsan doon sa kasinungalingan ni Satanas na tayo mananatiling makasalanan, masasakitin, at laging alipin ng kahirapan. So kita po ninyo nagagawa ng perspective, mahalaga po yan sa buhay. Kaya yung perspective po ninyo sa buhay, baguhin nyo, isangayon po ninyo sa salita ng Diyos. Pangalawa, yung influence. Yung mga nakaka-impluensya sa inyong buhay. Kadalasan po, mga tao po yan. Sabi po sa Psalm chapter 1, verses 1 to 3, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga. Sa takdang panahon, anuman ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. So dito pinag-uusapan po, sino ba yung nakaka-impluensya sa iyong buhay?
Kaya mapalad yung mga tao na hindi nakikinig sa payo ng masama o sumusunod sa kanilang maling halimbawa. Alam niyo po, lumaki ako sa neighborhood na yung pagkagising mo sa umaga, paglabas mo sa pintuan ng iyong bahay, makikita mo yung mga tao, nagiinuman, nagkikismisan, nagsusugal. Umagang-umaga, ganun po yung makikita mo. Pero nung ako po'y na-born again, binigyan po ako ng unawa ng Panginoon. Binigyan niya ako ng pangarap, desire sa aking puso. At sinabi ko sa aking sarili, aalis ako sa lugar na ito. Kaya alam niyo po, nangyari po yun by faith. No po? Ang Diyos kumikilos po sa pamamagitan ng pananampalataya. Inalis po niya yung pamilya namin sa lugar na yon. Kaya nakakatuwa po. Nagbago po yung aming buhay. Inangat kami ng Panginoon. Ano po, at naranasan namin yung kabutihan ng Diyos. Ano po. Kasi alam niyo po, kung mananatili po tayo sa impluensya ng mga taong masama, wala talagang mangyayari sa ating buhay. Hindi natin mararanasan yung good, pleasing, and perfect will ng Lord. Ano po, kaya manalangin po tayo, pangarap po tayo, i-desire po natin yung what is good, what is pleasing, and perfect will of God sa ating mga buhay. Ano po? At panghuli, yung pong lifestyle, yung paraan ng pamumuhay. Ngayon, malaki pong kaugnayan nito kasi sa panahon natin ngayon, ginagaya lang natin yung pamumuhay ng mga taga-sanlibutan, lalo na yung mga sikat na tao. Ngayon, sabi po sa James chapter 3 verse 13 hanggang 18, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Pansinin niyo po yung salitang nakakaunawa at marunong. Ibig sabihin, renewing of the mind po ang pinag-uusapan dito. Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. So, yung palang lifestyle natin nakakonekta sa ating pong isipan. Ano po? Ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo yang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman, at mula sa dyablo. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari rin roon ang kaguluhan at lahat ng uring masasamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katuwiran, ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. So makikita po ninyo, no? Sa lifestyle pala, doon po, no po kadalasan ang ating isipan nababago. Ano po, kaya naalala ko nung panahon na ako po ay yung tinatawag na parang Lucky Salaya o Jeprox, ano po, lifestyle pala yun. Ano po, na dahil inadopt ko po yung lifestyle na yun, natuto kong uminom, magbisyo, magbihis ng kakaiba, at nakaapekto ito sa takbo ng aking pamumuhay. Ano po, alam niyo naman, nung kabataan tayo, marami tayong sinusubukan. Pero naintindihan ko ngayon na hindi lang pala musika yung aking pinapakinggan, kundi yung lifestyle na nakapaloob doon po sa mga musikang aking pinapakinggan. Kaya mabuti na lang natutunan natin ang salita ng Diyos. Ano po? At totoo po yun. Pagka ang naghahari sa ating buhay ay yung inggit, makasariling hangarin, yung magulong pamumuhay, ano po, yun ang resulta. Ano po, pero kung gusto natin ng maayos na pamumuhay, paghariin natin sa ating buhay yung karunungang mula sa Diyos. At makikita po ninyo, ibang-iba ang magiging inyong buhay. Mapupuno kayo ng kapayapaan, magiging mapagbigay kayo, magiging mahabagin kayo, at magiging masipag kayo sa paggawa ng mabuti, at transparent po ang inyong buhay. Yun po tinutukoy dito sa James chapter 3, verse 17 and
18. Kaya yung lifestyle, ano po, wag lang tayong kopya ng kopya sa nakikita natin sa sanlibutan, yung mga isinusuot nila, binibihis nila, kinakanta nila, yung mga pinapanood nila. Wag po tayong gaya ng gaya kasi nakakaapekto po yan sa ating pag-iisip. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa katotohanan ng aming tinanggap. Ang dalangin namin, matuklasan namin at maipamuhay namin yung God's will, what is good, what is pleasing, and what is perfect sa aming buhay. Naniniwala kami, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbabago ng aming pag-iisip, masusumpungan namin ito pong iyong kalooban. Salamat, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.